Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to my channel. Ayon sa Biblia, ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pinakahuling linggo po ng ating leksyon sa Adult Bible Study Guide sa Book of Isaiah. Sa next week ay bago na po yung ating lesson. Ang pamagat po natin next week ay ang pangako walang hanggang tipan ng Diyos. So ngayon po yung aklat ni Isaiah po. Ito na po yung pinakahuli. Ang pamagat ay panunumbalik ng planetang daigdig. Okay, so muli ay ito po ang inyong lingkod. Pakilala po ako, alang-alang po doon sa mga bago po natin na sumusubaybay. Ako po ay si Brother Ariel Tioson. Isa po akong membro po ng Balanga Seventh-day Adventist Church. Ay isa po sa mga ministry ko po ito na sikapin na ay paliwanag po at aralin ng mabuti, i-share ang may kinalaman po sa atin pong weekly po na pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. At ito po ay hindi lamang po ito exclusive para po sa mga Seventh-day Adventist. Ito pong Adult Bible Study Guide na ginagamit po natin ay libre po ito na ipinamamahagi po namin doon po sa mga interesado na gusto magkaroon po ng kopya at makasabay po sa ating pag-aaral. At isa pa ay pwede po kayong magsadya po sa Seventh-day Adventist Church na pinakamalapit sa inyo kung gusto lamang po ninyo na magkaroon po ng personal na pag-aaral po at magipag-aralan po kayo sa mga Adventista po at sila po ay tiyak na magagalak na kayo ay tanggapin, welcome po at libre din po kayo mag-share ng inyo pong natutunan po dito po sa leksyong ito at libre din po kayo na magtanong. Okay? Isa po ito sa paglilingkod po na ginagawa po namin mga Seventh-day Adventist. At bago po tayo magpatuloy ay mananalangin po muna tayo. Mahal po namin Diyos sa mga pangyarihan po kayo sa lahat. Muli ay napapasalamat kami na inyong kaming patuloy na sinasamahan at pinagpapala. Ngayon po Panginoon ay sumasampalataya kami na muli ikaw ang siyang nasa aming kalagitnaan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ay ikaw ang mag-guide sa amin kung ano po ang nais po ninyo na paunawa ay siya po ang aming matanggap na pabalita at higit sa lahat ay tulungan kami na yung mga salita po ninyo na amin po mga natututunan ay amin po itong maisakbuhayan upang sa ganon ay makilala nga na tunay kami inyong mga tagasunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. So, bagong langit at bagong lupa. Okay. So, basahin ang Isaiah 65 verses 17 hanggang 25. Okay, so basahin po natin kasi yan po ang sabi po dito sa ating Bible Study Guide. Okay, so sa 65 ng sulat ni Propeta Isaias hanggang talatang 17 hanggang 25. Medyo mahaba ng kaunti. Okay, pero tiyagain po natin. No? Basahin po natin ito para matutunan po natin. Talatang 17. Sabi, at ito rin po yung verse 17, yung kay text po sa buong sanglinggo. Okay? Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nililikha ang Jerusalem sa isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon doon ng sanggol na nabuhay lamang ng ilang araw, o ng matanda man na hindi na lubos ang kanyang mga araw, sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang, at susumpain ang taong hindi makaabot sa 100 taong gulang. At sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirahan ang mga iyon, at sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan, at matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kapahamakan,
sapagkat sila ang magiging supling ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila ay nagsasalita ay makikinig ako. Ang asong gubat at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o maninira man sa lahat ng banal na bundok, sabi ng Panginoon. Okay, napakaganda po ng mga talata na ating binasa. Ito po ay pangako ng Diyos. Ayon po sa mga theologians po natin at sa mga eksperto po sa pag-aaral po ng banal na kasulatan, at ito po ay tumutukoy direkta ito sa bayan ng Diyos. Ito po ay promise or pangako ng Panginoon doon po sa mga Israelita or sa Huda na naging bihag po sa Babylonia. Okay, ito sa Babylonian exile. Ito ay promise po sa Babylonian exile. Ngunit ito po ay mayroon pong tinatawag na dual prophecy. Ito din po ay may kaugnayan po sa Apokalipsis 21. Ay kay bueno, basahin po natin kung ano po yung nakasulat po, lalo na po dito sa talatang 1. Related po sila sa Apokalipsis chapter 21. So ito po ang mababasa naman po natin. At nakita ko, di ba, pareho lang, at ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Kung itutuloy pa natin yung pagbabasa, ay ito po ay may kinalaman po sa final event. Okay, so ito po ay may kinalaman po sa tinatawag na eschatological fulfillment. May kinalaman po ito sa end time na pangyayari po sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ay napakaganda po itong pag-aralan po itong lesson na ito. So isa po itong masasabi po ng inyong lingkod na good news po ito para sa bawat isa sa atin, lalo na po doon sa mga nananangan po sa ating Panginoong Diyos sa kanilang pananampalataya, o sa mga Kristiyano na tunay na pinangahawakan ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Bakit? Ang pangakong ito ay para po doon sa kaniyang mga tagasunod. Na kailanman ay hindi na po luluha, wala na pong sakit, at malilimutan po nila yung sapagkat, ito ba ang sabi dito? Sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa, ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. Okay. Lahat po ng mga painful memories ay makakalimutan po ito. Of course po, ang hindi po natin makakalimutan dito ay kung paano po tayo iniligtas mula sa tiyak na kapahamakan po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang ipalilimot po sa atin ay matatakpan po ito sa kaluwalhatian po ng ating Panginoong Hesus. Malilimutan po natin lahat po ng mga sakit at mga paghihirap dahilan po sa kaluwalhatian po ng Panginoon na atin po makikita. Okay, so napakaganda po, no? At ang sabi pa po ay isa itong hindi pangkaraniwang propesiya dahil nangangako po ang Panginoon na lilikha na kagalakan ang Jerusalem at kaligayahan para sa kanyang bayan. Oo, likha po siya ng kagalakan, kaligayahan para sa kanyang bayan. Sa talatang 18, sa binasa natin kanina, at ang sabi po ay sa lungsod ay wala ng iyakan. So ito po yung maganda. Iyakan kasi biruin po, paulit-ulit po sila sa iba't ibang pagkakataon po, sa iba't ibang panahon ay madalas po na nasakop sila ng Ehipto. Andyan po yung nakalaya ulit sila, andyan po nasakop ulit sila ng Babylonia, andyan po ulit yung nangangako ang Panginoon sila ipalalayain. Kaya po, lahat po ng mga paghihirap po ng bayang Israel o ng Huda ay talagang alisin po ito ng Panginoon, at ito po ay ipinalimot po sa kanila kung paano po ito ay nangyayari po doon sa kanyang bayan sa Matandang Tipan, and related po ito sa kanyang bayan sa panahon po natin ngayon na walang iba po kundi ang mga Kristiyano. Ay same po ito, dual prophecy po kasi ito. Ito po ay may kinalaman sa tinatawag na eschatological fulfillment po sa end time event sa mangyayari po sa huling araw. Kaya ang pangakong ito ay para din po ito sa mga Kristiyano po at sa mga tunay po na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Biruin mo po, ang sabi ay sasagutin sila ng Diyos bago pa sila tumawag. Pati po yung
mga tao po dito ay hahaba po yung kanilang edad. So kaya ito po yung proof na talagang dual prophecy po siya. Okay? So tumutukoy ito sa parami sa Babylonian exile at ito po ay tumutukoy din sa huling kapanahunan. Okay. So ang sabi po sa atin sa Isaiah 65, dito po inihahayag po ng Diyos ang paglalang ng bagong kalangitan bilang isang bilang isang proseso, isang serye or series ito or mga hakbang na nagpasimula sa pagtatayo muli ng Jerusalem. Okay? So series po ito or ito po ay mga proseso po ito. Kaya ito po ay mahaba po dahil ito ay prophecy. Okay, so mga kapatid, ito po ang apila po ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi sa ating pong pag-aaral. Ang apila po ng Panginoon ay tayo po ay manatili po sa ating pananampalataya. Nang sa ganon, ang pangakong ito ng ating Panginoong Diyos ay talagang makamtan po natin at tamasahin po natin yung kanyang pangako. Sapagat ang Diyos pag nagsalita ay tunay na kanya pong tutuparin. Sapagat ang Diyos ay hindi po siya tao na magsisinungaling. Kailanman ay hindi po magsisinungaling. Ngayon po, nabanggit po natin kanina yung langit pala kasi baka mamaya baka hindi pinaliwanag ni Brother Ariel, hindi nilinaw kung anong langit ba ito na tinutukoy dito kasi ang iba kasi may mga nagtatanong kung ang langit ay perpekto, kung naroon ang Diyos bakit ay papalitan. Okay, so mayroon pong basahin po natin si Apostol Pablo po, mayroon po siyang binanggit about po sa tinatawag na third heaven. Ang mga Hudyo po kasi na kung saan sila po ay yung unang pinangakuan po ng mga salita ng Diyos para ipamahagi po, para ipakilala ang tunay na Diyos, ay naniniwala po sila sa tatlong level po ng langit. Okay, ito pong sample, mababasa po natin sa ikalawang Korinto, talatang 12, kapitulo 12 at ang talata ay 2. Ganito po ang mababasa. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit. O kita nyo na po, mayroon third heaven. Kung saan po naroon ang Diyos. So ito po yung third heaven. Ito po yung mismo yung dwelling place or home po ng ating Panginoon. Pero yun pong heaven po na sinasabi po dito na papalitan ay wala pong duda kundi ito po yung atmosphere po natin. Yung atmospheric heaven po. So ang sample po dito ay sa Mateo 6 at 26. Ganito naman ang ating mababasa. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghasik o gumagapas o nag-iimbak sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo sa kanila? So, yung himpapawid po na tinutukoy po dito, ito rin po yung sa Greek po, ito po yung oranos, no? Same na Greek word po na mababasa din yung terminology na ginamit po sa Santiago 5 at 18. Ito naman po mababasa po natin. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinimulan ng mga bunga nito. O saan ba nanggagaling yung ulan? Diba sa atmosphere, sa taas, doon sa mga ulap, sa alapaap, at yung himpapawid naman ay yung doon po yung mga ibon kung saan po ay lumilipad ang mga ibon. Kaya walang duda po ito po yung tinatawag po na langit po na papalitan po ay walang iba kundi yung atmosphere po natin. Okay, so itong tanong, yun bang langit po na, yung bang atmosphere natin, di ba sa ngayon ay polluted na? Okay, so sa pagbabalik po ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po sa Peter po, sabi ni Apostol Pedro ay mapupugnaw po yung mga kalangitan. So masusunog. Ibig sabihin, kung mapupugnaw po yung kalangitan, ito po ay papalitan po ng panibago. So yun naman pong second heaven, ito naman po kung saan po naroon po yung pong mga bituin, yung pong mga buwan. Okay, so meron po tayong tatlong level po ng langit po na tinatawag. Ito po ay karagdagan lang po sa ating pag-aaral para lalo pong maging malinaw. Kaya ngayon, ang inyong lingkod po ay umaapila. O ang ating Panginoong Diyos actually ang umaapila sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manatili. Tayo na panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos na ito at tayo po ay panghawakan po natin mabuti ang pananampalataya sapagkat ang pangakong ito
ay hindi lamang po pangako sa bansang Israel sa panahon ni Isaias, sapagat ang pangakong ito ay para din sa atin ngayon. Kung paanong inaalok po tayo ng ating Panginoong Kristo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya bilang personal tagapagligtas. Itong pangakong ito ay ipinangangako niya rin yung bagong langit at bagong lupa na titirahan ng mga maliligtas sa Kanya ikalawang pagparito, ay nawa ang bawat isa sa atin ay wala pong mawaglit. Bawat isa po sa atin ay makasama po dito sa pangako ng ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po muli sa inyo sa pagsama po sa maiksing pag-aaral po ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos. God bless po and happy Sunday po sa inyong lahat. Okay? So, bago po tayo magtapos, tayo po naman ay sandaling manalangin. Mapagmahal po namin Diyos sa makapangyarihan po sa lahat. Salamat na marami sa inyong pangako na kung saan ay gagawa kayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan po kami ay titira. At inyo po kaming pinangakuan ng isang walang hanggang buhay na para sa bawat isa sa amin, na kung saan, Panginoon, dito sa bagong langit at bagong lupa na inyong lilikhain ay ito po ay wala na pong kamatayan, at ito po, Panginoon, ay tiyak na isang napakagandang lugar na kung saan ay wala na pong sakit na mararanasan, wala na pong mapait na mga karanasan na amin pong may experience pa po, kundi bagos, Panginoon, ay mababalot po kami ng iyong kaluwalhatian at ikaw ay aming sasambahin magpakailanman. Maraming salamat, O Diyos, inyo kami didinig. Salamat at pinapatawad mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, so don't forget to subscribe and click the bell button para sa ganun sa mga bagong video po natin ay ma-notify po kayo. At pakishare na rin sa inyong mga kaibigan at kakilala nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa ating ministry. Yan lang po yung maliit po na tulong po na hinihiling po ng inyong lingkod na i-share po natin ang video ito, lalo na po doon sa mga kapamilya, kapuso, kaibigan, lahat po ng mga po natin, i-share po natin ang video ito, ay part na rin po ito ng atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. So maraming salamat. Gusto ko pong sabihin, mahal na mahal ka po ng ating Panginoong Diyos, hindi ka po niya pababayaan. Maraming salamat. God bless.